tayo sa pinaka-highlight po ng ating pinag-uusapan ngayon. Kung bakit meron po tayong 100 million settlement agreement. Ano po? Dahil po, nag-file po ang tatlo nating petitioner na mga member ng MASEC, si Elisa Hernandez, si Trent Manoy at si Mamerto Lanete. Si Mamerto po ay kasama po natin ngayon. Pakitayo po, Tatay Mamer. Yun pong dalawa ay namayapa na po. At mamaya po ay bibigyan natin ng pag-ilala sila. Ayan. So, ito po ay na-file noong 2011 laban po sa Placer Dome at Barrick Gold. At dito sa kasong ito po, bakit po nasangkot ang provincial government? MASEC po ang nag-file po nito sa pamamagitan nga po ng tatlong petitioner. Kami po sa MASEC ay, dahil sabi ko nga po sa inyo, wala naman tayong legal, technical, and financial capacity. Nung panahon po yun, madidismiss na po itong kasong ito. Bakit po? Iniwanan po tayo ng ating pong mga pro bono na mga abogado. Headed by Father Joaquin Bernas ng Ateneo at saka po ni Dean Stedfree Candelaria ng Ateneo. Sila po ay nag-withdraw ng appearance dahil po sa si Father Joaquin ay sobrang tanda na at namatay na nga po siya. At si Dean Candelaria po ay nagtrabaho na po sa Supreme Court, so hindi na po siya pwedeng humawak ng kaso. Kaya, humingi po tayo ng tulong sa provincial government. Muna, mag-intervene dito po sa kaso po ng writ of kalikasan. At binigyan naman po ng authority ng Sangguniang Panlalawigan. Ang provincial governor po during that time ay si Governor Presbitero Velasco na po, ang umuupong governor na siyang nag-represent na po doon sa kaso po natin sa writ of kalikasan. Sana po maintindihan po ng lahat na nandito po sa ating pong hall at sa ating pong mga viewers dahil tayo po ay naka-live po ngayon. Sana maintindihan ng mga ordinaryong mamamayan at ng mga nasa ibang lalawigan din na ito po ay paghahabol ng mga ordinaryong mamamayan na tinutulungan na po ngayon ng ating pong provincial government. Na sila naman po may responsibilidad. Ano po, na ayusin, intindihin tayo. Ano po, dahil tungkulin po ng provincial government ang ating mga halal na opisyal batay sa sinasaad ng ating pong local government code. Ano po, yung general welfare clause natin. Ano po? Yes. Yan. At ito na nga po, noong October 11, 2025, naglabas na nga po ng desisyon ng affirmation ang Court of Appeals na naging maayos po ang pag-uusap ng both parties ng Placer Dome, ng Barrick Gold at ng provincial government through the former Governor Presbitero Velasco. Kaya po, nagkameron na po nitong Court of Appeals approval. Ibig sabihin po ay ginabayan po tayo ng Court of Appeals doon po sa desisyon sa ating pong 100 billion settlement agreement. Kumbaga, kaya po kami ay medyo, hindi lang medyo, talagang nakumpisi na po na tanggapin itong 100 million dahil napakalaki po ng pagkakaiba nito doon sa 20 million US dollars dati na inaalok po nila. Na hindi natin pwedeng gamitin
sa rehabilitation, papabulaanan pa na hindi sila nagmina dito, ngayon po, walang ganong kondisyon. Kaya po tayo ay talagang pumayag na at di hamak na mas malaki po itong 100 million kaysa sa 20 million. At noon po, natatandaan namin, yun po legal fees noon ay hindi lang po 25%, 40% pa po ang attorney's fee. Meron pang out-of-pocket expenses. At inaaway po namin nung time na yon si Skip Iskat. Nag-rally pa nga po tayo noon para lang wag tanggapin itong 20 million. Ngayon po, may mga nagtatanong, ngayon, tatanggapin na natin yung pera. Magrarally na pala tayo ngayon para naman tanggapin. Kabaligtaran nung nakaraan. Ano po? Yan. May mga nag-chat po eh. Kahit ngayon, dami po nag-chat. Mag-rally na po tayo para tanggapin. Kasi nung una, nag-rally tayo para wag tanggapin. Ngayon naman, mag-rally tayo para tanggapin. Ano po? Okay, so next. Yan. Bakit daw tahimik ang MASEC sa 100 million settlement agreement? Ito po ay napakatagal namin kinikimkim. Ang tagal po namin kinimkim ito. Dahil nga po, meron tayong confidentiality clause na kino-consider, hindi po tayo umiimik. Ano po? Inasaalang-alang natin dito ay kapakanan ng Marinduqueño, yung interest ng mga Marinduqueño at interest ng rehabilitation. Kaya hindi tayo umiimik. Once na MASEC po ay nag-iimik noong mga nakaraan, sa tingin po ba ninyo matutuloy itong 100 million kung nag-imik ang MASEC noon? Hindi po. Marami po tayong partner sa iba't ibang lalawigan, national and international. Naghihintay lang po ng go signal ng MASEC. Kung kailangan ng suporta, mag-ingay daw tayo sa Canada. Pwede. Kasi may mga partner po tayo sa Canada. Pero hindi po natin ginawa. Nanatili po tayong tahimik. Sinubaybayan lamang yung kung paano magiging maayos po ang mga desisyon dito. At yun ay nung nakaraan. At hanggang sa ngayon po, sa panahon na po ng bagong mga pamunuan, ang MASEC po ay patuloy pa rin nagiging tahimik. Ano po? Diplomatic. Dahil nga po, partner natin ang provincial government. Bakit natin kakalabanin ang provincial government? Kami nga yung humingi ng tulong sa inyo. So bakit natin kakalabanin sila? Ang daming sinasabi sa social media, sa media, na mga interview, na sinisira na ang MASEC. Pero hindi natin pinapatulan. Bakit? Yung interest talaga ng mga taong gusto natin manahin. Ano po? At alam naman ng lahat. Ano po? Alam ng lahat. At may proper forum tayo. At yun nga po, dito natin po pwedeng pag-usapan, hindi sa social media. Kasi dinadali lang po tayo ng mga trolls, ng mga nagkukumblin, nagkukumblin, ng mga fake news na hindi naman alam ang sitwasyon, nakikisaw-saw sa ating laban. So, unfair po yun. Unfair yun. Okay po. Sige, next. Mamaya naman po ay, ano pa na dito? Sige, pakibalik mo, Rob Pulitoy. Kasi, gusto ko lang pong biglang diin na aside dun sa mas malaki, yun pong 100 million kaysa 20 million, ang MASEC po ay kumbinsido na okay na po ang 100 million. Bakit?
Bakit po? Wala naman pong ibang nag-offer sa atin. Meron ba? Ang markup nga po, umaayaw. Nagkamatay na yung mga hanggang ngayon hindi nagbabayad. Isa pa, ang kaso natin, ang Ritong Kalikasan case po, ay dapat ay 3 probinsya ang nag-file. Ay hindi po isa lang, Marinduque lang. Dapat po ay may reklamo din ang ating neighboring provinces like Quezon, Mindoro, o Romblon. Pero hindi po natin sila naisama sa laban na to. Kaya po, ground for dismissal din po yun ng kaso natin. Kapag hindi natuloy itong settlement, madidismiss lang po ang kaso natin at wala tayong makukuha kahit 5. Ano po? Isa pa, yun pong jurisdiction issue ay hindi pa po nare-resolve hanggang ngayon. Kinwestiyon po yan ng Barrick Gold dun sa Court of Appeals at hanggang ngayon po ay inilalaban pa po nila yan. Wala raw karapatan ang Philippine courts para dito sa kaso na to. Ano po? Ano pa? Hindi natin nasampa ng kaso ang Marcapen. Sila yung sila po yung majority owner. Mother company. Pero hindi natin nasampahan. Nag-try po ang provincial government kung sila po ay naging party na sa kaso na to na ma-implead ang Marcapen pero hindi po pinayagan ng Court of Appeals. Kaya, nananatili pong Barrick Gold lamang po ang ating pong kalaban po dito. Kaya, may another case tayo. May nga pong 11 billion claims o damage suit na nakafile po sa RTC laban sa Marcapen at mga subsidiaries po nito. Ano pa ang mga dahilan kung bakit ang MASEC ay nagdesisyon na? Ang ating pong mga petitioner ay nagkamatay na, iisa na lang. Si Chong Mamert na lang ang natitira. Pag iisang Mamerto na lang, paano po yun? Ang provincial government naman ay nandyan. Sila naman yung pwedeng magpatuloy. Well, kung ipagpapatuloy, ang tanong, kung ipagpapatuloy natin. And then, ang ating pong mga ebidensya ay medyo nahihirapan na po tayo. Nagkamatay na po ang ating pong mga witnesses dahil nagtandaan na, nagkasakit na. Yung mga inihanda natin dating mga expert witness ay may sakit na bedridden na. So, ano pa pong ipipresenta natin sa korte? Pag ito ay itinuloy natin sa korte ngayon. Kapag hindi natin tinanggap itong 100 million at natapos na ang 18 months na palugit, babalik na po tayo sa hearing, sa litigation process. At hindi lang siguro aabutin ng 20 years ulit. O 30 years pa bago ma-resolve. Hindi pa tayo sigurado kung may makukuha nga po tayo. Na makukuha ba natin yung 100 million? The same amount ay makukuha ba natin? Kapag inilaban natin po ito sa korte. Ay mga sinabi ko pong dahilan ay malinaw na malinaw po yung mga dahilan na yun. Yun. So, siguro po, madadagdagan pa yung ilang mga reason na. Yung number 1. Yung reason po natin pala pa, yun nga po, mga eminent threats ng mga structures na kailangan na po natin ayusin. Kung maghihintay pa tayo ng another 20 years, ay baka po may mangyari. Hihintayin pa natin na may mangyari. Yun po pala yung isa sa major nating dahilan. Okay, next.